Magandang araw, mga kapatid sa pananampalataya. Maligayang pagdating sa ating espesyal na pagbubulay para sa pagsalubong sa bagong taon. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa isang Christmas tree at kung paano ang kanyang simpleng karanasan ay sumasalamin sa ating sariling mga buhay. Isang simpleng Christmas tree ang maagang inilagay sa gitna ng simbahan. Excited ang lahat dahil hudyat ito ng papalapit na Pasko. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, tila walang pumapansin sa kanya. Nanatili siyang kalbo, walang palamuting nakasabit sa kanyang mga sanga. Ang mga ilaw na dapat sana'y kumukutikutap ay wala. Ang mga bola at bituin na nagbibigay kulay ay hindi isinabit. Nagmistula siyang isang ordinaryong puno, halos hindi na nga makita sa gitna ng mga nagdaraang tao. Dumaan ang Noche Buena, sumapit ang araw ng Pasko, ngunit ang puno ay nanatiling hubad. Ang kagalakan at pagdiriwang ay nangyari sa paligid niya, pero siya parang naiwan at nakalimutan. Hanggang sa huling araw ng taon, Disyembre 31, ang puno ay naroon pa rin. Tila napabayaan at naghihintay na lang na itabi sa bodega. Para siyang isang pangakong hindi natupad, isang palamuting hindi nagampanan ang kanyang layunin. Marahil, kung nakakapagsalita lang ang punong yon, sasabihin niyang, ano pa ang silbi ko rito? Ngunit sa huling sandali ng taon, isang kakaibang pagkakataon ang dumating. Nagkaroon ng programang tinawag na Everybody's Birthday. Ito ay isang pagdiriwang para sa lahat ng miyembro ng simbahan, isang paraan upang magpasalamat sa taong magtatapos. Sa kalagitnaan ng programa, iminungkahi ng pastor na ang bawat handog na sobre ng mga miyembro, ang kanilang mga pasasalamat, panalangin at mga pangarap para sa bagong taon ay isabit sa Christmas tree. At doon, nagsimula ang mahika. Isa-isa, lumapit ang mga tao, bata, matanda, mayaman, simple. Dahan-dahan nilang isinabit ang kanilang mga sobre sa mga sanga ng puno. Ang dating hubad na puno ay unti-unting napuno. Ang bawat sobre na may iba't ibang kulay at laki ay naging palamuti. Bawat isa ay kumakatawan sa isang buhay, isang kwento, isang pasasalamat sa Diyos. Habang dumarami ang mga sobreng nakasabit, unti-unting lumabas ang isang naiibang ganda ng puno. Hindi na ito ang ordinaryong puno na nakita nila noong una. Ito na ngayon ay isang puno ng mga handog, isang puno ng pag-asa. Ang bigat ng mga sobre ay bahagyang nagpayuko sa kanyang mga sanga, na tila yumuyukod din sa pasasalamat. Sa pagmamasid, sa pagbabagong ito, hindi napigilan ng pastor ang maluha. And sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon ng paghihintay, nakita ng lahat ang tunay na ganda ng Christmas tree. Sa mismong huling araw ng taon, bago ang isang panibagong simula, siya ay napansin, pinahalagahan at nagampanan ang isang mas mataas na layunin. Mga kapatid, ang kwento ng Christmas tree na ito ay kwento rin natin. Ilan sa atin ang nakakaramdam na para tayong yung puno sa simula? Isang buhay na tila walang halaga, pangkaraniwan o hindi pinapansin. Marahil sa mga mata ng tao o kahit sa sarili nating mga mata, pakiramdam natin ay kulang tayo. Wala tayong palamuti, ang mga bagay na sa tingin ng mundo ay mahalaga. Marahil wala tayong yaman, katanyagan o mga natatanging talento na may pagmamalaki. Baka ang daladala natin ay mga kabiguan, mga pagkakamali o mga sugat ng nakaraan na nagpapabigat sa ating puso. Nararamdaman natin na tayo'y hubad, walang kulay at walang saysay. Pero tulad ng Christmas tree, may pag-asa. Ang pagbabago ay nagsisimula kapag tayo'y lumapit sa Diyos. Kapag inilapit natin ang ating mga sarili sa Kanya, binibigyan niya tayo ng bagong anyo. Ang dating mga kahinaan natin sa Kanyang kamay ay nagiging kalakasan. Ang ating mga sugat at kabiguan, ginagawa niyang mga kwento ng pag-asa at katatagan na maaaring maging inspirasyon sa iba. Ang ating pangkaraniwang buhay, kapag ipinagkatiwala sa Kanya, ay nagiging isang buhay na may pambihirang kagandahan at kagalakan. Sa Diyos tayo ay binibigyan ng palamuti na hindi materyal at hindi kumukupas. Ang mga palamuting ito ay ang Kanyang pag-ibig na walang hanggan, ang Kanyang kapatawaran na naghuhugas sa ating mga kasalanan at ang Kanyang biyaya na higit pa sa ating inaasahan. Ang dating tila pangit o ordinaryo sa ating pagkatao ay nagiging maganda
at makabuluhan sa kanyang paningin. Yan tulad ng Christmas tree na pinaganda ng mga sobre ng pasasalamat. Ang ating buhay ay pinapaganda ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagpapala at pagmamahal. Sabi nga sa 1 Corinto 17, "Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na, narito ang lahat ay naging bago." Ito ang pangako ng Diyos sa atin. Hindi mahalaga kung ano ang tingin mo sa iyong sarili o kung ano ang tingin sa iyo ng iba. Ang mahalaga ay kung sino ka kay Kristo. Sa Kanya ikaw ay bago, ikaw ay mahalaga at ikaw ay maganda. Ngayong papasok tayo sa isang panibagong taon, alalahanin natin ang aral na ito. Huwag nating dalhin sa bagong taon ang bigat ng pakiramdam na tayo'y walang halaga. Sa halip, lumapit tayo sa Diyos ng may pagpapakumbaba. Ialay natin sa Kanya ang ating mga sarili, ang ating mga kalakasan, kahinaan, tagumpay at kabiguan, tulad ng mga sobring isinabit sa puno. Hayaan natin siyang gawing palamuti ang bawat bahagi ng ating buhay. Sapagkat sa Kanya lamang natin matatagpuan ang tunay na kagandahan, ang tunay na layunin at ang tunay na halaga. Kung wala si Kristo, ang buhay ay maaring magmukhang walang saysay. Ngunit sa piling niya, ang ating buhay ay nagiging puno ng ganda at kagalakan na magliliwanag hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa buong mundo. Naway sa pagpasok ng bagong taon, piliin nating maging isang bagong nilalang kay Kristo. Hayaan natin siyang palamutian ang ating buhay ng kanyang pag-ibig at biyaya. Manigong bagong taon sa ating lahat. Salamat sa inyong panunood at pakikinig. Kung pinagpala ka ng mensaheng ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at ibahagi ito sa iba. Pagpalain tayong lahat ng Diyos. Amen?